Dumating din ho yung aking kapatid kaya sinama ko na siya mamandaw. Lumabas din kami ng lawa, yun nga lang ay malakas ang alon. Ganyan nga pala manghuli ng isda yung aking kapatid. At meron din palang pumasyal sa atin farm mga katrops. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa akin buhay probinsya. Ngayong araw ay magtatanim ho ako ng upo. Pag ganyang buto ho yung aking nabibili ay talagang aking binibilang lagi para malaman kung magkano yung isang buto ang aking nabibili. Medyo may mga kamahalan na kasi yung mga buto. Lagi akong nag-check ng expiration date ng mga buto ng aking nabibili para sigurado tayong tutubo at hindi pa expired yung ating mga buto. Dahil makapal din ho yung balat ng buto ng upo ay akin ho yung binabad ng 3 to 4 hours. Akin ho siyang pauugatin bago ko siya i-transfer doon sa lupa. Nang mababad ko ho siya, tapos ilalagay ko ho yan sa basahan na basa. Tapos ilalagay ko diyan sa loob ng aking videoke. After 2 days, ayan, check na natin yung buto na aking binabad. Titignan ko yung pangalawang araw kung tubo na yung mga ugat niya. Ayan ho mga katrops, nagtubuan na yung mga ugat ng aking upo. Akin na ho siyang itatransfer doon sa lupa. Iingatan lang ho natin maputol yung ugat ng ating upo or kahit anong buto ba yung ating ipinunla para maiwasan ho yung hindi pagsibol ng mga buto. Ito palang upo mga trops ay diyan ko ho itatanim sa tabi ng aking kubo. Wala ng tubig ngayon kaya makakapag-start na tayo magtanim pauti-uti hanggang sa makapagtanim na tayo sa susunod ng melon. Tinry ko muna magtanim gamit ho yung aking dulos dahil okay naman at malambot yung lupa ay akin na ho siyang kakamayin para mabilis at maganda yung ating pagtanim. Mas sanay ho kasi ako magtanim pag nakakamayin nga lang pag malawak yung akin tinatamnan ay talagang sumasakit yung akin daliri. Pag ganyan ay may nakikita akong mga pwede makahiwa sa akin or sa mga magtatanim ay akin ho siyang kinukuha at tinatabi na. Habang ako'y nagtatanim ay dumating ho yung aking bunsong kapatid ay rest day daw siya ngayon. Kaya ayan akin ho siyang inaya. Medyo umaambon-ambon ngayon sa pagtatanim ko. Buti na lang ay hindi umulan. Buti na lang talaga ay hindi ko natsatsambahan mahiwa. Dumating din pala yung aking kapatid ay rest day daw niya kaya tama, sabi ko samahan ako mamandaw para naman makapagpahinga ako habang namamandaw. Nakaupo lang diyan kay Maria Verde. Siya na muna ngayon yung magtitikin. Ako yan, paupo-upo lang, sarap buhay ka. Sumama din pala sa amin yan si Uno. Yun lang, hindi ko napagdala ng tinapay si Uno. Kaya pag uwi na lang kami kakain. Sa unang boborat ay ako ho yung nag-angat. Pag angat ko, ayan, meron ho siyang huling gurame, dalawa. Pero di muna namin yung kukunin. Amin muna siyang pakakawalan. Diyan ho sa pangalawa, yan na hong aking kapatid ang nag-angat. Ayan, meron din ho siyang huli. Pag pala nakakita kayo ng gayang damo ay wag na wag yung hahawakan dahil kasintalas ho yan ng mga blade. Ay ako nga nung nakaraan ay nahiwa diyan ay hindi ko namang hinawakan, napadaan lang yung bangka tapos dumali do sa aking braso ay nahiwa. Pag angat ni Jan Mags diyan sa isang boborat, ayan, meron ho siyang huli. Ay tuwan-tuwa na ang aking kapatid at makakatikim na naman daw siya ng fresh at wild tilapia. Meron lang hong isang patay na ng tilapia. Pag gayan ay diyan na ho namin tinatapon sa ibabaw ng damo o water lily para hindi na ho siya mamaho. Pagkatapos namin sa Las Boborat ay naisipan ng kapatid ko na pumasyal kami sa labas ng lawa. Nandini kasi kami sa loob, bali gusto niya lumabas. Gusto pa sana niyan pumunta doon sa dulo, sa gitna ng lawa. Ay kaso sabi ko wag na dahil malakas yung alon ng lawa ngayon. Ay baka di kayanin ng aking bangka ay kami ay magtaob. Pero tingin ko naman ay kakayanin. Kaso sabi ko wag na muna sa susunod na laang kaya gawa ng gustong maligo. Ay gusto ko din sanang maligo ay. Kaso di ako ready pag nahulog. Ay may mga mababasang gamit sa akin. Ay sayang naman. Di yan pala ang sa paglabas sa gilid ay natutuwa ako na ako sa alon. Ay paano pag nandun na sa gitna ay malamang ay mapapatalon na. Ay kay Uno ay basic na basic lang. Di yan ho mas madaming mga isda, mga katrops, iba't ibang klaseng tilapia. Di yan din ho may mga karpa, arwana, big head, karpa at iba pa. Nung kami papasok na sa loob ng lawa ay bigla kami may nakitang buhaya. Ayan ho yung pinolik. May mga nagtatanong pala kung may buhaya din sa lawa. Ayan lang ho yung buhaya sa lawa mga katrops. Yung mga naglutang-lutang na mga pinolik board. Pero yung buhayang tunay ay wala ho. Yan ho yung labas ng lawa at dine nasa loob na kami ng lawa. Magaganda ho yung mga tilapia na huli dyan mga katrops. Mga original tilapia. Dahil bumaba na ang tubig mga katrops, si Uno ay nahihirapan na siyang sumampa diyan sa may kalsada. Dati madali lang dahil mataas pa ang tubig. Kaya kailangan iangat yung bangka na pataas
kaso lang ay nadudulas si Uno. Kaya yan, ginawan ko na ng paraan ay akin nang bubuhat-buhatin patula. Kamuntikan pa nga mahulog si Uno ay sa susunod ay magawan na yan ng hagdan para di na siya mahirapan umakyat. Sa pagsakay kasi ay tumatalo na lang yan. Lalo na't pag maiiwan, bigla-bigla na lang tatalon. Ito pala yung bigla-bigla na lang nahulog. Di yan ay hindi na kailangan tanungin kung ano nahuli. Ayan, tilapia ang nahuli niya, hindi dala. Dahil dyan, meron kang masarap na ulam ngayon. Oh, may nahuli. Pagkakuha niya ng mga nahuli namin, ayan, uuwi na kami ng kubo ngayon para mailuto na. Gusto daw niya ay pirito, kaya ipinirito na niya yung tilapia para may ulam niya. Sasawasawan lang daw niya yan, suka na merong siling ilubyo. Matagal din siya hindi nakapunta din sa kubo, kaya yan, na-miss niya yung tilapia ng lawa. Nagulat pa nga siya dyan sa cabinet na aking ginawa. Talaga namang sarap na sarap sa tilapia. Noong nakaraang buwan pala mga katrops, nung pa may tubig yung kubo do sa ilalim, ay meron palang pumasyal sa atin. Pala sila sir at ma'am. Ayan, akin na po silang pinagbota para makapunta sila diyan sa kubo kasi buhay tubig pa. Nai-upload nung wala ng tubig. Akin muna silang pinagtimpla ng kapeng barako para makapagkape na din kami. Nagkwentuhan lang ho kami mga katro. Tapos nung pauwi na sila, ayan, nagpicturean lang kami para meron remembrance. Dati rin pala sila nagtatanim mga katro. Nung makapag-picture, ayan, umuwi na sila. Ingat po. Kinabukasan ay meron din pumasyal sa atin. Kung di ako nagkakamali ay pauwi siya ng Pila or Victoria. Alin ba doon sa dalawa? Dumaan siya sa Antipolo at dahil madadaanan niya yung bayan natin din sa bayan ng Lumban, Laguna ay pumasyal at dumaan na siya sa akin. Akin na din ho siyang ipinagtimpla ng kapeng barako. Tapos nung pahapon na, yan, umuwi na din si sir. Bago yan, nagpicture muna kami. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!